Purihin ng Panginoon sa another Sunday na pinagkaloob ng Panginoon, isang araw ng kapahingahan natin. Ito yung day na inaabangan natin every weekdays na darating ang araw ulit, no, na tayo'y sasamba sa Panginoon at makapagpahinga tayo kasi tayo'y probably nanghihina sa ating trabaho, sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon na may araw na makasama natin siya, makasama natin ang bawat isa at tayo ay all the more ma-edify, no, ma-encourage sa presensya ng bawat isa. So ngayon mga kapatid, sa ating Bible class before tayo dadako sa ating pagsamba, pag-aralan natin, no, isa-isa itong 7 deadly sins, no, or the 7 capital vices, ang another na tawag dito. Pero sa ngayon, hindi pa natin itakel yung isa-isa, no? So per Sunday, isang kasalanan, no, na deadly. Pero ngayon, introduction muna. So kasi wala naman tayong makikita sa Biblia na 7 deadly sins, no, na nakalista talaga, na wala namang taxonomy na ganon. So maganda na pag-aralan natin sa Biblia at sa kasaysayan, sa history, kung paano na-develop ang understanding ng mga Kristiyano patungkol dito sa 7 nakamamatay na kasalanan, mga kapatid, no? So as an introduction sa isang digmaan, malaking kalamangan, mga kapatid, para sa isang sundalo ang magkaroon ng masusing kaalaman tungkol sa kaaway, right? Kung if you're in a warfare, dapat alam mo yung kaaway mo. You should know your enemies, ano yung kakayahan ng iyong kaaway, at sa lugar kung saan nagaganap ang inyong pakikipagdigmaan, no? Or yung warfare. So mahalaga yun, mga kapatid. Sabi ng isang eksperto sa mga wars, no, itong si Sun Tzu sa The Art of War, sinabi niya, ito binabasa ng mga nation, no, sa before mangyari yung mga battle, no, kinukuha nila yung mga insight ni Sun Tzu kung paano manalo sa isang digmaan. At itong sabi ni Sun Tzu, mga kapatid, if you know the enemy and you know yourself, you need not fear. Wala kang dapat ikatakot sa resulta ng napakaraming digmaan. You just have to know yourself, ano yung kakayahan mo, ano yung capability mo, ano ka, at alam mo yung kalaban mo, sure at guaranteed ang iyong panalo. Sabi nga. So, if you know yourself but not the enemy, kung kilala mo lang yung sarili mo, kilala mo lang yung kakayahan mo, pero hindi mo kilala yung iyong kalaban, hindi ka mananalo. For every victory gained, you will also suffer a defeat. Matatalo ka din, no? So if you know neither the enemy, mas worse siya, no? Hindi mo kilala yung sarili mo, hindi mo din kilala yung kalaban mo, you will succumb in every battle. So, mag-yield ka to surrender sa lahat ng battles mo. Kasi di mo kilala yung kalaban mo, di mo din kilala yung kakayahan mo. Right? So, kung batid mo kung ano ang kaaway, kung paano ito kumikilos laban sa'yo, at kung matansya mo kung anong pinsalang kaya niyang idulot nito, mas mabisa mo itong malabanan at magapi. No? In the same way, mga kapatid, no, ganun din ang kalagayan ng mga mananampalataya. Nagsisikap sila na patayin ang mga nakamamatay na kasalanan na naninirahan pa din sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. No? So, patuloy kasi itong bumabagabag at umahadlang sa kanilang paglago sa pagpapakabanal. No? When we become a Christians, hindi tayo automatic na banal. No? May mga kasalanan na originally naninirahan dito sa atin. So pagdating ng biyaya ng Panginoon, it will take time na ma-uproot yung mga natitirang kasalanan sa atin. No? Kaya kailangan din natin ng pasensya sa mga kapatiran natin na may mga struggles pa sa mga malalaking kasalanan. Kasi hindi siya ganun ka-instant ang pagkilos ng biyaya ng Diyos na yung mga kasalanan natin, yung mga 7 deadly sins, ay matanggal agad, no? It takes
time and the means of grace. Kaya pumunta tayo sa church, no? Para matulungan tayo sa struggle ng mga kasalanan na ninirahan sa ating sarili, no? So, first thing that you have to know, you must know yourself. You are just a sinner, saved and in need of grace, no? Huwag mong isipin na ikaw ay malakas na ako'y tunay na Christian, kaya ko na tanggapin lahat ng mga kasalanan, matured na ako. Sometimes when you think that you're so mature, doon mo makikita na you're not really mature, no? Tatalunin ka lang ng mga kalaban. So, ang posture natin, dapat dependent tayo sa Diyos na nagbibigay ng biyaya sa atin, no? Huwag mong maliitin yung mga nakamamatay na kasalanan sa buhay mo. So you know yourself, no? Na kung wala ang biyaya ng Panginoon, hindi ka likas na malakas. Kung may kalakasan man sa'yo, dahil yun sa biyaya ng Panginoon, no? So know yourself. Hindi ka likas na malakas, pero pinalakas ka lang sa biyaya ng Panginoon. And of course, no? Know your enemies. Kasi usually, maraming mga Kristiyano na matagal ng Christian, pero tila hindi pa nila kilala ang deceitfulness ng kanilang kalaban, no? At even ang mga strongest Christian sa kasaysayan, David, di ba? Sino pa? Si Moses, at marami pang mga strong men of God, even Abraham and many of them, no? Sila din ay nakakommit ng mga nakamamatay na kasalanan, mga kapatid, no? So you have to know yourself. You are a sinner in need of grace of the Lord, and know your enemies as well. Know the danger of every sin na naninirahan sa buhay natin, na ngayon, continue pa natin itong ina-uproot, no? Tinatanggal, and it will take maybe years, no? Sa buhay natin before ito matatanggal, itong yabang, itong pagkainggit, di ba? And 7 deadly sins. So, one of the book here sa sa Monergism, na-download ko, itong si book ni James Stoker. Ang kanyang libro, The 7 Deadly Sins and the 7 Cardinal Virtues, no? Sinabi niya dito, since nandito pa lang tayo sa introduction, no? If we are to cope with the tempter, we must not be ignorant of his vices, no? Dapat hindi tayo ignorante na parang niloloko lang tayo ng kasalanan. Dapat aware tayo sa kalaban na ating hinaharap, no? We must not be ignorant of his vices, and we must know the nature and the extent of the forces which he is to bring into the field, no? So, the moment na you are going to treat lightly ang sin, for example, sin of lust, no? Inaalagaan mo siya sa buhay mo, hindi mo akalain na lumaki na siya, ikokorrupt ka niya, at i-destroy niya yung buhay mo. Kaya siya tinatawag deadly na sin, no? And other theologians would call it capital vices, from the word capital, meaning to say head. Siya yung pinakaulo, the fountainhead of all other sins, no? Itong tatalakayin natin. So, delikado itong kaaway natin. At maraming mga buhay na mga godly Christians before, mga pastor na nasira dahil sa mga kasalanang ito na hindi siya na-mortify sa buhay ng Kristiyano. And I believe lahat tayo meron ito. No? Meron itong ganitong kasalanan na until now, nagsusumikap pa din tayo sa biyaya ng Panginoon sa kanyang means of grace na ito'y ma-uproot na talaga sa buhay natin. Hindi man ma-perfect dito in this life, no? Pero at least tayo ay patuloy na lumalago sa kabanalan, sa mortification at sa vivification, sa paglago sa virtues. So, main point, ang pagkakaroon ng masusing kaalaman tungkol sa kalikasan, the nature, kapangyarihan, at pinsalang maaaring idulot ng 7 deadly sins, itong 7 nakamamatay na kasalanan sa ating buhay, ay makapag-uudyok sa atin
nahanapin ang angkop na lunas para dito. Hindi ito harmless pet, no, na inalagaan natin itong mga kasalanan na ito. I-destroy ka nito, i-destroy yung church life mo, i-destroy yung pamilya mo, i-destroy yung mga relasyon mo sa iyong anak. So, nandito yon sa atin, no? Nakaka-indwell pa yon, patuloy pa natin yung minomortify ang itong mga kasalanan na ito, mga kapatid. Pero ngayon, dahil sa biyaya ng Panginoon, may means ng Diyos para maunti-unti yung mawawala sa buhay natin. So, part of the introduction dito sa Seven Deadly Sins, no, may mga tanong na dapat muna natin sagutin, no? Bakit kailangan nating pag-aralan itong Seven Deadly Sins, no? Bakit kailangan nating aralin ito? Okay? So, kanina nakuha nyo na siguro yung sagot, pero ang isa sa mga rason is nabubuhay tayo sa isang lipunan in this particular society kung saan itong mga nakamamatay na kasalanan ito ay tila minamaliit, no? At itinuturing na kapakipakinabang pa nga sa kanila, no? Itong sa pag-unlad ng tao, itong mga kasalanan ito. So, delikado itong treatment ng society, no? If we fall into this deception, posibleng liliit din ang tingin natin sa danger ng mga kasalanang ito. So, for example, no, ang kasalanang envy, yung ano ba yung sa Tagalog ang envy? Yung pagkainggit, no? Ang envy ay itinuturing sa ating panahon ngayon na essential. Maganda itong envy especially sa mga business companies, sapagkat ito ang maghihikayat sa kanila na pagbutihin ng kanilang produkto at maging mahusay sa larangan ng kompetisyon laban sa ibang mga kumpanya, no? So pag may envy, company ito, pag lumalago yung isa, good yung envy na hindi tayo papatalo doon, no? I-improve din natin ating mga products, no? So para sa kanila, itong envy is a good thing. So may benefit naman sa company side nito talaga kasi hindi ka magpapaiwan sa ibang mga company. Lalago yung company mo. So, tapos yun yung naituro sa atin, no, as workers sa mga corporate companies, no. Dapat mainggit tayo. No? Or sa mga para susumikap ka. Ang pride ngayon sa ating panahon ay tinuturing na katumbas ng self-confidence. No, you need pride. Don't think of yourself na very low ka, no? Yung over din na pagtingin mo sa sarili mo na para sa iyo mababa ka lang, na parang beyond na sa real you, that's still pride. No? Akala natin na pag mataas ang tingin mo sa sarili mo more than you actually are, pride yon, di ba? Yun sa tingin natin na parang ang taas naman ng tingin sa sarili mo, hindi ka naman ganyan. Pride yon, di ba? Pero yung sobra ding baba sa tingin mo sa sarili mo na hindi ka naman ganyan kababa, it's still pride, no? Ibig sabihin, mataas yung tingin mo sa sarili mo to the point na kung anong meron ka ngayon, mababa pa to, hindi ako, di ba? So it's false humility and it's also pride. Sa time natin ngayon, itong pride, equivalent siya sa self-confidence, no? In fact, ang mga LGBTQ, no, they take their pride of their identity so they will solicit acceptance. So, mahalaga itong pride, no? Pride man. Hansin nga yung mga gamit sa mga term na yon na parang unti-unti tayong sa lingwahe ng mga tao. Parang okay lang palang pride, no? Wala palang problem sa pride kasi sa culture natin, parang normal siya no? And then, we also have greed, no? Ang okasakiman. Ang greed ngayon ay tila katumbas lamang ng isang likas na hangarin upang palawakin ang ambisyon ng tao at pag-abot sa mas mataas na potensyal. Di ba? Na, for example, if you want to become, for example, you have more than enough. Hindi pa to, kulang pa to. Di ba? Para sa time natin ngayon, yun, pagpalawak lang yun ang potensyal mo. Walang problema at hindi yun parang kasalanan. Gluttony, no? Ito yung isa sa mga nasa-challenge ako kasi medyo, marami pa yung rice kinakain ko, pero at least na-adjust, no? So, yung gluttony, para sa time natin ngayon, no, ay itinuturing lamang na malayang pagpapahayag ng kasiyahan ng tao sa pagkain na sa hapag. Parang it's just a pleasure. And everyone has a freedom to eat what they want.
Ganon yung tingin ng tao. To the point na parang wala na silang restraint sa mga kinakain nila. Hindi na iniisip na itong pagkain na to, makakabuti ba sa katawan? No? Sometimes, mafo-fall tayo sa ganong kasalanan. No? At later on, ituturo natin how gluttony is connected doon sa lust, pag-fulfill ng pleasure. Pero sa ano pa yan, matagal pa tayo darating doon siguro. So ang anger, yung mabilis magalit or yung wrath, no? Para sa ibang mga tao, parang protection ko to sa sarili para di ako maabuso. Dapat makita nila na nagagalit din ako, no? Parang gano'n na naging habitual na yung anger. Ang anger is nakakatakot ito mga kapatid kasi equivalent ang anger sa murder, pagpatay, no? Jesus said in the book of 1 John, he who hates his brother is a murderer, no? Ang murder, hindi yung sinaksak mo yung tao o binaril mo yung tao, hindi yun ang murder talaga. Murder starts from the heart. Yung pagbaril, pagsaksak, it's just an expression of the anger na nag-overflow sa iyong puso. I have this one classmate na sinuntok niya talaga, nung grade 1 pa lang ako, no? Alala ko, binugbog niya talaga yung kaklase ko. Sabi ko, ba't mo siya sinusuntok? Sabi niya, galit na galit ako. So expression talaga nung galit ng tao, right? Ganon yung anger. Pero ngayon, ginagawang self-protection, no? Para from abuse daw. Okay, anger. Number 6 is itong pagiging slothful or itong pagiging tamad, no? Para sa ngayon, no? Sometimes you need self-care, no? Nabasa ko sa isang article, no? Ang slothfulness daw, parang it's a way to care about yourself. No? Hindi ka too much work. So, okay din na may too much pahinga, too much katamaran kasi magbibigay daw sa iyo ng para ma-boost yung productivity mo sa mga future mo na mga gawain. So, marami mga justification na nababasa ako na it makes little sense. Little to no sense at all. At ang last ngayon, parang sexual freedom. Para daw, sabi ni Sigmund Freud, if hindi daw ma-achieve ng tao yung freedom, sexual freedom niya, parang he failed to exercise his humanity. So kung if may bading, bigyan mo siya ng sexual freedom sa kanyang lust, no? Para ma-realize daw niya yung humanity. So parang it's a good thing. Kaya lahat tayo sexual beings daw. So bigyan mo ng freedom ang tao na ma-enjoy niya yung sexuality niya. So yan yung nababasa ko sa mga ilang articles, no, about sa 7 deadly sins in our modern times, no. So ang punto dito mga kapatid, inilalarawan sa atin ng modernong panahon na ang mga kasalanan ito ay hindi mapanirang kasalanan na dapat puksain. Dahil ganun kababaw ang tingin sa 7 deadly sins, parang iisipin tuloy natin na itong mga kasalanan to, hindi siya parang alarming, no? Hindi dangerous itong mga kasalanan na ito na dapat puksain. Kundi ito'y kapakipakinabang pa, no? Sa gayon ay minamaliit ang bigat ng mga ito at nagmumukhang katanggap-tanggap. Hindi na naging alarming itong mga kasalanang ito. So, pwedeng makaapekto ito sa buhay Kristiyano na parang normal na lang ang mga ginagawang ito, no? So hindi po siya normal dapat na ginagawa at hindi din siya dapat natin lagi pinapractice, no? Kasi pag naging normal ito, mas all the more delikado, no? Damaging ito sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. So why do we have, no? The question is, bakit lahat ng tao merong evil vices or 7 deadly sins? Bakit merong mga ganitong kasalanan ang lahat ng mga tao? So important to know yung origin, no? Yung pinanggalingan ng mga kasalanan ito. At of course, you already know kung saan ito nanggaling, no? Nanggagaling ito doon sa Garden of Eden. Sabi ng Biblia sa Romans 5:19, no? For as by the one man's disobedience, sino yung one man dyan? Adam, di ba? For by one man's disobedience, the many, tayo, lahat ng kanyang salinlahi, were made sinners. Nagkakaroon na tayo ng mga
kasalanan. Ang bata, you don't need to teach a child to lie. The child will know by itself. Kasi natural na yan sa kanya. Recipient siya sa sumpa na nanggagaling sa pagbagsak ni Adan. No? So by 1 month's obedience din, dahil sa obedience ni Christ, tayo din ay magiging righteous. So instead of vices kay Adam, nag-grow dito yung mga vices, yung mga kasalanan, right? Yun yung epekto. Ang epekto ng ginawa ng Panginoong Hesus, hindi vices, virtues, no? Nag-grow din yung virtue sa buhay mo para i-uproot yung natitirang mga vices in your life. So dahil sa fall o pagbagsak ng ating federal head, no? Or representative head natin na si Adan, kaya namana ng kanyang salinlahi ang mga sumpa na ito. Walang exemption, no? Si Maria kasama po dito, no? Walang santo na banal na hindi nakakaranas at na nakapagmana ng kasalanan. So walang immaculate conception na pinanganak na walang kasalanan. Lahat po ay makasalanan, mga kapatid. So ang paglabag ni Adan sa tipan ng Diyos, ang ugat o sanhi ng mga kasalanan na ating natamo. So, yung all those sins, nagmumula yan doon sa garden, the source and origin of the sinfulness of mankind. Okay, question number 3, mga kapatid, no? What do we mean by sin and vices, no? Ano bang pagkakaiba ng sin sa vice, no? Pag sinabi nating sin, mga kapatid, no? According to the Bible, sin is the transgression of the law, right? Ang sin ay ang paglabag sa utos ng Diyos, no? Pwede ang sin, ginawa mo siya one time lang, hindi mo na siya ginawa ulit. For example, nagnakaw ka, pwedeng ginawa mo one time, hindi mo na inulit buong buhay mo, that is still a sin, right? Pag sinabi na nating vice na, no? Ang mga vices, mga kapatid, ay mga, yes, sin din siya, mga immoral siya na kilos, na nakatanim na sa ating mga gawi. Or nagiging habit na yon, sin. No? Once it becomes a habit na, naging part na siya ng mga kilos mo, na normal mo na siyang ginagawa, ibig sabihin, naging vice na yung sin sa buhay mo. Okay? O naging bahagi na ito ng iyong karakter, mga kapatid. So, delikado ito, no? Pag naging vice ito. Sabi ni Rebecca Konendik-Diang, a vice or its counterpart, a virtue. Okay? First of all, is a habit of a character trait. Kaya pansin nyo, yung sa Christianity, ini-encourage tayo maging generous, ini-encourage tayo na mapagmahal sa kapwa. Ini-encourage natin ang virtue na laging i-practice, right? Para maging habit siya sa buhay natin, right? Pag naging habit siya, maging parte na siya ng character natin, virtue na ang tawag doon, yung mga good works na yon. In the same way, ito din kasalanan, pag paulit-ulit mo din siyang ginagawa, inaalagaan mo siya sa buhay mo, maging parte siya ng character mo, at mahirap na siyang i-uproot, no? Kasi pag naging vice na yung kasalanan, mga kapatid, hindi mo siya matatanggal ng isang buwan, isang week lang, no? It takes a long process. Kailangan mo ng means of grace, biyaya ng Panginoon, para unti-unti siyang ma-uproot sa buhay mo, no? Kailangan mo siya ng biyaya ng Panginoon na unti-unti kang mabago. Kaya ang counseling session, hindi siya ganun kadali, no? May mga ilang buwan ng counseling session para yung gawi na yon, especially kung ang kasalanan ay tinatago, no? Pag tinatago mo yung kasalanan mo, hindi mo siya idinala sa church, no? Hindi mo ipaalam sa church, it will take years na tinago mo yung kasalanan mo. Pagdating na hindi ka na, hold na yung heart mo, yung conscience mo, napakatigas na hindi na, wala nang spark ng Diyos mararamdaman sa puso mo kasi tinago mo siya, kinip mo yung kasalanan, and sin has a corrupting effect, no? Sa buhay mo. Kaya mananam na yung heart mo, parang gusto ko mag-repent pero walang ang puso ko, ayaw mag-repent na. Parang nagpe-pray ako, parang ang layo na ng Panginoon. Ganun ang impact
ng kasalanan. Kaya delikado itong kasalanan, mga kapatid, no? So question number 4, no? So, how was the seven deadly sins? Since wala namang taxonomy sa Bible, no? Wala naman tayong mabasa sa Bible. Seven deadly sins, pride, lust, wala eh. Separate siya, isolated siya, di ba? So, paano to? Sino ang nag-ano nito sa kasaysayan na tinawag itong seven deadly sins, no? Kasi sa Bible, more than 7 yung minsan eh, no? Minsan 13, 12 pa minsan yung kasalanan na binabanggit ni Paul eh, no? So, maganda na malaman natin din sa kasaysayan, no? Sabi ni Rebecca Conindic-Diang, an honest look at our own intellectual history requires that we listen carefully to the wisdom of the past, no? Hindi dapat tayong maging arrogante, tayong mga nasa modern time, na parang hindi tayo nagtatanong sa mga previous Christians or previous thinkers or mga sa kasaysayan. Kasi, brothers, we are all only standing on the shoulders of the giant. Lahat ng nalalaman natin, nanggagaling din yun sa mga knowledge ng mga Christians na hindi pa din perfect yung theology nila, pero nakakuha tayo ng ambag sa understanding nila, no? So, we should look at the history kung paano nangyari itong seven deadly sins. Sino ang nakaisip nito na galing sa kanyang refleksyon sa Biblia. So first, sa kasaysayan, nung chinek ko yung kasaysayan nitong seven deadly sins, itong si Evagrius of Pontus, siya yung unang naglatag ng mga kasalanang ito. Okay? So itong taong to, he devoted himself in holiness by spending his life in the desert for 14 years. Siya yung tinatawag na godfather of monasticism. Parang ang ginawa niya, para sa atin, hindi naman tama yung ginawa niya. No? Mali, no? May mga mali din siyang mga katuruan. Sa kanya, parang ginaya na si Jesus na 40 days and 40 nights andun sa wilderness, no? Na parang he's going to say no sa mga pleasure. Ititrain niya yung buhay niya na saying no to all the pleasures of this world, no? Na he will be alone. Yun yung meaning ng monasticism, being alone. Isiklude niya yung sarili niya. Ganito ang ginawa ni Evagrius of Pontus, no? He imitated Christ who spent in the wilderness to fight against sin. He spent in solitude, no? To deny himself of pleasure, distractions, and temptations. Iyon ang tinatawag natin na strong asceticism. Pag-spend ng solitude. Sa kanyang, mga kapatid, ang una niyang binigay na deadly sins, 8 ang una niyang pinresenta, no? Sabi niya, ito yung deadly sins na nakikita niya. Gluttony, yung pagiging matakaw more than what your body actually needs. Lust, ito yung pagnanasa na masama. Itong avarice, which is yung hunger for wealth, no? Yung greediness, yun yung avarice, mga kapatid. Sadness. Nagulat ako ang sadness kasama sa kasalanan palang malungkot. Pero na-realize ko later, nung tiningnan ko din yung iba, yung, alam mo yung bitterness, yun pala yung tinutukoy nila, yung pagiging melancholy. Na, for example, may masama kang experience, for example, sa church. Now, parang wala ka nang nakikitang mabuti doon sa church na yon, puro na lang masama laging sinasabi mo, pagkaroon ng bitterness, parang ganun. So, ina-associate nila. At hindi rin tama na lagi tayong malungkot kasi we have every reason to be happy because of the grace of God, no? Anger, kasama talaga yung madaling magalit, katamaran, vainglory, yung nag-glory ka sa mga bagay na hindi siya na vain. Yung pride are all cracks in the heart used by the devil and his minions to twist reality, inflame the monk's soul. So, ito yung bagong libro ni Daniel Doriani. He's a reform. Naka-7 deadly sins din siya. Dito ko nakuha itong history na ito, mga kapatid. Number 2,
So nandun si, 'di ba si Evagrius nandun siya sa wilderness, 'di ba? For many days. Ang kanyang disciple na si John Cassian, no? Ito pala yung godfather ng monasticism. Let me I stand corrected. Ang ginawa niya yung mga yung categorization ni Evagrius ng 8 nakakamatay na kasalanan, siya yung nagpopularize. Dinala niya ito sa Western Church nila Augustine, mga ibang pang mga saints sila si Saint Jerome. Doon niya dinala in-endorse na itong belief ni Evagrius, no, to the Western Church. And he introduced the Western Church to the list and its accompanying ascetic practices with this institute of monastic life. So, sa belief ni John Cassian, 8 pa din, hindi pa 7. Sa kanya, gluttony, lust, avarice, wrath, sadness, kasama pa din yung sadness, no? Sloth, tapos vainglory and pride. 8. Later on, itong si Gregory the Great, dito na nagsimula mga kapatid na may changes na sa kasaysayan, no? He was the first one to establish, he's a Catholic Pope by the way, no? Itong Santo Papang ito, siya sa kasaysayan, he was the first one to establish the 7 from 8 capital sins or vices, no? So, tinawag na niya itong dito na nagsimula na maging 7 from 8. And he isolates pride as the very root of the 7 deadly sins. So para sa kanya, may 7 deadly sins, no? Pero yung ugat nito lahat, tinuturo niya na ang pride yung pinakaugat ng mga kasalanang ito, no? So para sa kanya, yung 7 deadly sins, vainglory, envy, anger, melancholy, kasamang sadness, no? Melancholy, avarice, gluttony, and lust. Tapos si Thomas Aquinas, no? Ito na yung sa medieval period, sa scholastic time, no? He preferred to call the 7 as the 7 capital vices. I like the capital vices. Bakit? Kasi capital head kasi yun eh. Yun yung pinaka-head sa iba't ibang mga kasalanan. Okay? Rather than calling it deadly sins. He explained that these vices are disordered love. Ito daw 7 kasalanan para kay Thomas Aquinas. Yung love na para sa Diyos that should be ordered to God, na disorder natin, na reorder natin to the things of this world daw. So, we direct our pursuit of happiness in created things rather than God. So, from here, 7 na, no? The 7 deadly sins na. Pride or vainglory, isa lang yan sa kanya. Greed, lust, envy, gluttony, wrath, and sloth. So, sa time ng Reformation, no, hindi pa ito inadapt kasi baka isipin ng tao na by works and salvation na dapat i-uproot to. Pero later on, inadapt nila kasi nakikita nila sa Bible, no? Hindi naman lahat ng mga teachings ng Roman Catholic or kanilang paniniwala ay hindi biblical, no? So yung mga biblical tinatanggap, yung hindi nire-reject, especially yung mga heretical. So, ito bang kasalanan na ito, is each sin in the 7 deadly vices biblical? The answer is yes, no? Pero hindi lang sila magkasama, lahat, no? Hindi sinabi ng Bible, the 7 deadly sins are, hindi ganon, no? Isolated, no? So, makikita natin sa gluttony, yung pagiging matakaw, no? Nasa Bible, be not among wine bibers or among gluttonous eaters. Kinukondemn yan sa book of Proverbs, no? Even yung drunkards. Kasi yung pagiging gluttonous, no? Parang wala kang self-control sa sarili mo na pinifeed mo yung sarili mo sa pleasure of eating, no? Ganon yun. So, hindi po siya ini-endorse ng Biblia. Envy, no? Galatians 5:26. Let us not become conceited, envying one another, no? So biblical na kasalanan 'yon. Even ang lust, no? But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery. So ang adultery hindi lang yung asawa ng iba,
mayroon kayong relasyon sa asawa ng iba, hindi lang 'yon, no? Even yung pag-look mo sa either woman or babae ka, nang tumitingin ka sa isang lalaki na gwapo or kaaya-aya, tapos meron kang mga malicious or maling sensual na mga kaisipan, yun ay lust already. Yan yung turo ni Kristo, no, sa atin about the nature of lust. At ngayon, ang lust is very dangerous kasi sa mundo ng internet times, sa modern times, accessible ang mga pornographic na mga websites, no? Tapos hindi lahat at ang mga bata ngayon may sarili sila mga devices, right? Na hindi siya monitor ng mga magulang. So the people, the young children or the young generations are free to access those stuff, especially na nilalagay yan sa mga ads. Makiklik talaga yan ng mga bata at ang mga bata. Kaya ngayon, maraming, di ba ang mga bata ngayon compare sa previous generation, maaga nabubuntis sa mga bata ngayon? Right? Kasi yung mind nila, nafe-feed nila doon sa mga pornographic material, tapos nasanay na harden yung puso, naghahanap na ng outlet, kaya nafo-fall sa maagang pregnancy, no? So delikado ang time natin ngayon in terms of lust, no? Especially greed din, no? Itong pagkatakaw or itong pagkasakim, tama ba? Tama ba yung pagkasakim, right? Greed. His greed is as wide as Sheol, like death, he never has enough. Yung pagkawalang pagkakontento sa buhay, na ano yun na yung biyaya ng Panginoon na sa more than enough na para sa iyo, hindi ka pa din makontento, no? To the point na bahala na masira yung buhay mo, masira yung buhay ng pamilya mo, basta lang ma-feel mo yung void ng puso mo na hindi ka kontento, no? At alam natin yan sa mga online gambling ngayon, no? Mas pinifeed pa yung greed ng tao, di ba? Ang daming mga buhay ngayon na nasisira dahil sa mga gambling. And in fact, mga artista ngayon, ini-endorse pa nila yung mga online gambling like Ivana Alawi at iba pang mga sikat na artista, no? I've heard si Manny Pacquiao din daw, no? Sana di ko pa na-confirm, so I hope hindi totoo, pero yan daw po ang nangyayari ngayon, no? So ang tao, di ba, pag nakuha ng gambling yung greed ng tao kilala ng gambling companies na ang tao ay may greed. So the more sila mananalo, hindi yan makukontento. Kahit pa 100 million ang mapanalunan yan, babalik at babalik yan. Hindi yan magiging sapat sa tao. Right? At ngayon, ang way para ma-maximize yung greed is available and accessible in our time. So mas all the more delikado. Ang iba, mga career or na hindi na kahit mapabayaan na yung asawa, anak, pamilya, iglesia, para pero ngayon may mga iba ng mga ways si Satanas, no? Na in-incorporate sa modern times para mas lalo tayong magiging greedy, mga kapatid, delikado. Pride, no? When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. Si Satanas din aware din na ang tao ay proud, no? Kaya ang tao, kahit mga small victories, no? Post sa social media. Pero wala namang masama mag-post ng social media for you're just expressing your happiness, no? Pero kung ikaw ay gagastos na talaga ng iba't ibang lugar para marami lang ang magla-like sa'yo, pupunta ka. May kakilala ako, mga kapatid, di ko lang sabihin, no? Pero nandun yan sa Cebu sa amin. Gumagastos siya ng pera para yung Instagram niya, pag mag-visit ang mga tao sa Instagram niya, iba't ibang mga lugar yung makikita niya. Pero naglo-loan pa siya ng pera para makapag-showcase sa public na galing ako dito sa ibang bansa ito. Okay lang na pupunta ka ng ibang bansa kung within the means, kung binless ka ng Panginoon na mayaman ka, di ba? So that's okay, normal yun sa'yo. Pero kung ikaw ay mahirap, hindi ka naman mayaman, tapos beyond the means na yung mga luho mo, kasi gusto mo lang siyang i-showcase sa mga tao, no? That's pride, no?
Gusto mo lang magyabang. At hindi yon tama. At ang mga ano ngayon, mga social media ngayon, punong-puno ng ganon, di ba? Mga bata, post agad sa social media. Pag may naka-appreciate sa kanila na nag-swimsuit, no? Maraming nag-heart, they will take pride of their body. The next time, pipili na yan ng mga picture na napakarami na napaka-sexy na to attract other people, no? And they think they look beautiful sa ganong mga kasuotan, no? They feel because maraming nag-appreciate, maraming nag-heart, para ka lang naging puppet ng mob, no? Kasi the moment na mga tao mag-heart, mag-like sa'yo, no? Parang sinasabi ng tao, sige, gawin mo pa yan. Yung mas daring pa. Parang ginawa kanyang uto-uto ng mga tao sa ganon, mga kapatid. At dahil ikaw ay kinain ng pride mo, you think that what you're doing is right. No? You think that what you're doing is good. So, delikado itong pride, no? So, and of course, LGBTQ community plus, no? Na they take pride of their gender na against talaga sa Diyos, no? When pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom, no? Kahit anong mga bagay na meron tayo, just be true to yourself, no? Ganun lang yun sa ano, be natural, be true to yourself. Kung ano ka, just let it be, no? Huwag mong i-showcase na you're better than what you are. Don't be so overly humble than what you are really is, no? So, hindi pwede din yung ganun. Dapat tamang-tama lang. If may kapuri-puri sa'yo, at sa nakikita mo naman na meron yun sa'yo, thank the Lord, brother. Ganun, di ba? Admit it. There's nothing wrong about it. On wrath, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you. Si Paul nagsabi nito, i-put away mo yung anger, yung wrath, no? Kasi tayo, minsan, no, madali tayong magalit sa simpleng mga bagay, no? Madali tayo nag-iisip ng masama, madali tayo naaapektuhan. Kasi makasalanan tayo, yung anger nandito sa puso natin nung dahil sa fall, di ba? Pero pag sinanay kasi natin yung sarili natin sa gano'n na madali tayong magalit, madali tayong masaktan, madali tayong mag-react sa mga bagay, parang wala tayong self-control, no? Ang banal na espiritu, binibigyan tayo, isang gift ng Holy Spirit sa atin, self-control, no? Na hindi ka agad magpadala sa galit, no? Pinipigilan mo, may kapangyarihan, may kakayahan tayo ngayon na kontrolin yung anger natin. So, dapat siya gawin siyang practice, no? Na i-control siya. But more of this, pag dumating na tayo isa-isa dito, mga kapatid, siguro maraming guilty dito, no? Slothfulness. Yung katamaran, no? Mga kapatid, no? Ganito daw ang ginagawa ng isang tamad. Dinescribe in a pictorial way ng Ecclesiastes, no? He folds his hands, not doing anything. Tamad talaga, no? At willing siya na, kahit wala na siyang makain, ayaw niya magtrabaho, kakainin na lang niya yung sarili niya kaysa magtrabaho. Ganon yung pictorial image ng isang tamad, mga kapatid, no? Slothfulness cast into a deep sleep, and an idle person will suffer hunger. Kaya sa New Testament, ang isang lalaki na hindi magtrabaho para sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, huwag siyang pakainin, no? Walang lugar ang slothfulness sa buhay ng mga Kristiyano. Hindi tayo tamad, no? So kung mayroon man tayong katamaran, imomortify natin yung katamaran natin, mga kapatid. So, introduction pa naman to, mga kapatid, no? So, the gospel and the 7 deadly sins, okay? So, titingnan natin yung sinabi ng Ebanghelyo. Ano ba ang hope ng mga Kristiyano sa 7 deadly sins na matanggal ito sa buhay natin? Pag ikay hindi believer, hindi ka Kristiyano, hindi yan mawawala sa buhay mo. Mananatili kang matrap dyan sa kasalanan na yan. Kasi walang mortification, walang work ng Spirit upang matanggal yan sa buhay mo. Okay?
Pero pag ikay Kristiyano, bagamat slow lang yung pag-unlad mo para matanggal yan, yung mortification, pero ito sabi ng Biblia, He who began a good work in you, ang banal na espiritu na nagsimula, nag-start na mag-work sa buhay mo, sabi dito, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So, ang patuloy na pagkilos ng banal na espiritu sa buhay mo, i-continue niya yan hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo. So yan ang hope mo na hindi ka susuko na labanan yung mga natitirang kasalanan sa buhay mo. Right? Kasi si Jesus at ang Diyos, ang Ebanghelyo, nangangako na gagabayan ka, tutulungan ka niya hanggang sa pagbalik. So may hope ka sa iyong holiness, mga kapatid, na you will grow and grow, bagamat hindi ganon kabilis. Okay? Malinaw dito mga kapatid, no, na sinabi dito, the gospel promises real change to occur in our lives, no? Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kahit anong self-help books pa ang basahin mo, hindi ka mababago noon, no? Kasi ang problema mo yung internal mga kapatid, no? So dapat ang banal na espiritu magtanim doon ng, for example, ikaw ay sakim, magtatanim doon ang banal na espiritu ng generosity. Para pag pinractice mo yun, magiging part na yun ng habit mo, unti-unti mo siyang napapatay itong pagiging sakim. Right? Gentleness. Yung pagiging madali magalit natin, natatanggal siya as we practice those things. So, pansin mo yung mag-slide ka doon sa snow. Nakita ko lang sa video, pag wala pa siyang pathway, mga kapatid, unang slide mo pa lang, maganon-ganon yung sled mo. Hindi siya, yan yung Tagalog term, no? Kasi first, mahirap yan sa simula. Pero hanggang may sumunod na, ganun-ganun pa din ang galaw niya. Pero the moment patuloy na yung sumusunod na, nagiging smooth na lang siya. So ganun yung mga virtue sa buhay natin. Pag patuloy mo siyang pinapractice, unti-unti siya magiging smooth ang daan. At yung galit, yung lust, yung katamaran, lahat ng mga bagay na yon, unti-unti mo siyang ma-overcome as you keep on practicing the opposite of it. Okay? So yan yung mga kapatid, no? So the gospel not only freed us from the penalty of sin, hindi lang yung penalty ng kasalanan, yung impyerno, tinanggal ng gospel. It also give us the ability to live godly lives, no? Pleasing to God. Hindi cheap yung gospel. Ang gospel kayang magbago ng buhay natin, no? Na maging kapuri-puri sa Diyos. The gospel does not provide us a renewed thinking or doctrinal enlightenment. Hindi lang enlightenment ang binibigay ng gospel, no? It also affects the real change in us through the working of the Holy Spirit in the means of grace. Kaya yung mga means of grace na nasa church, yung singing of the songs, fellowship, preaching of God's Word, the Lord's Supper, kailangan mo yon, no? Para lalong umunlad yung pananampalataya mo at yung mga virtues na itinanim ng banal na espiritu sa buhay mo. Okay? So, because the gospel provide us the ability to live godly lives, it encourages us not to be passive, no? Hindi siya parang ganito, the gospel will change me. Tagal naman kumilos ng banal na espiritu dito. Sige, gawin mo akong mabuti. Hindi po gano'n, no? Ang sanctification involves our desire to work with our sanctification, no? Dapat active tayo dito. Hindi tayo passive dito. Passive lang tayo sa regeneration. Sa soteriology natin, doon lang tayo passive sa regeneration. Pero sa sanctification, active tayo nag-involve sa mga means of grace para malabanan. Kaya, tinatawag tayong you are more than conquerors, no? Dahil kay Kristo, dahil sa kanyang ginawa, at
tayo din, wini-work out natin yon. So, ito yung gospel, no? For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Ano pang ginawa ng gospel? Training us to renounce ungodliness, no? And worldly passions, to live self-controlled, di ba? Upright and godly lives in the present. So may impact siya sa buhay natin, no, mga kapatid. So magtiwala tayo sa gospel na ito, no? Ang ebanghelyo ay nangangako na magkakaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Walang malinis sa atin, walang perpekto sa atin, pero hayaan natin ang ebanghelyo na kumilos sa buhay natin sa pagbabago. Last one, dahil ang ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng kakayang mamuhay, ito yung huwag tayong maging passive sa harap ng ating pakikipaglaban sa kasalanan. Huwag mong itago yung kasalanan mo, no? Huwag mo siyang itago, huwag mo siyang alagaan. This is a community work. Work ito ng church, mga kapatid. Natutulungan ka. Last verse, sabi dito, work out, outside, work out your own salvation with fear and trembling. Bakit? For it is God who works in. So ang Diyos nag-work in us, so we work out yung work na ginawa ng Diyos sa atin, both to will and to work for His good pleasure. May pag-asa ang ebanghelyo para mabago tayo at maging kapuri-puri sa kanyang harapan.